Kita sa video kung paano napahiya si Junior at si Lisa sa harap mismo ni President Trump. Ako, akala ko ba pag nagkaharap na sila may magandang resulta? Pero eto, panoorin natin ang video na kung saan shinare po ito ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, sumakses ba ang unang pagtatagpo ni Marcos Jr. kay Trump? Ang video ay mula sa American media, hindi AI yan ha. Drop your comments, sabi po ni Attorney Harry Roque. Kaya comment po kayo dyan kung ano yung nakikita nyo sa video, kung anong reaksyon ni Junior dito. Ito, panoorin natin. You look at this scene right here. I mean, O ayan, ayan si Junior, andyan si Lisa. O nasa harap po yan ha. At may mga nakapaligid kung saang lugar po galing yung mga tao po dyan. Kinamayan isa-isa ni President Trump yung mga nandyan. Ngayon, nasaan si Junior? Nasa harapan naman. Ito ang nangyari dyan. way that all of these major dignitaries are huddled around President Trump, and you see the way that he is shaking their hand. There you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live on television. To your point, President Zelensky is there, I believe, although I haven't seen him in the various feeds and Kawawa naman, umupo na lang. Alam kaya ni President Trump ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Alam naman natin na si Tatay Digong at si Trump ay magkaibigan yan noon pa. Tapos yung dalawa, nagpa-epal pa. Sa mga nagtatanong, bakit nandyan yung dalawa? Para ba kay President Trump? Or para kay Pope Francis? Ito, sa post po ni Maharlika, binuking niya dyan na nandyan daw yung dalawa para lamang magpa-pictorial kay President Trump. Ginamit lang daw nila, ayon kay Maharlika, itong malungkot na okasyon na to para lang magpa-pictorial kay President Trump. Nakita nyo naman yan. Dito naman, sa pinakita ni Maharlika, yung picture ng ating cute na First Lady. Sana all. Picture din po ng First Lady Melania Trump. Melania Trump. Ayan, yung picture po yan ni First Lady Melania Trump ay powerful image talaga. Yung kay... kita nyo naman yung sinabi ni Maharlika. Yung sa First Lady ng Pinas, cute talaga. Para sa akin cute naman Sana yung First Lady Melania Trump, powerful image talaga, sabi sa post ni Maharlika. Pero kung para sa akin, yung First Lady ng Pilipinas, cute naman Sana all. di ba? Oo, cute naman. Grabe naman kayo. Tingnan nyo yung picture. Kumpara nung dalawa. Di ba cute? Ito naman si Maharlika. Pero panoorin po natin ang banat ni Maharlika dyan, kung bakit nandyan yung dalawa, anong gustong gawin. Kaso nga lang napahiya, di ba? Ito yung video. Ngayong araw na ito ay nandoon sila sa seremonya ng pagkamatay nga ni Santo Papa. Tignan natin. So, ayan yung picture. Okay? Tignan muna natin kasi napag-usapan na namin yan ni Attorney Glenn Chong. Nakita nyo, halos lahat. Ayan si President Trump, si Melania, at iba pang leaders. Hindi ko sila kilala. Tapos ito si Lisa Canas. Ayan, nakasmile. Siya lang ang tanging nakasmile na nagpapakyut with her formalin-inspired na face lock. Okay, tignan natin dito. Ayan si Bangag. Alright, yan, magkatabi sila. Tignan natin yung picture. Ayan si Bangag. Konting kembot na lang, andyan na si Lolo Trump. Okay. Ano kaya ang magaganap? Sila kaya ay makapagpa-picture-picture? Ano sa tingin ninyo? Dahil napag-usapan namin, tagalan natin yung mga face lock nila, napag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong na itong Bangag administration ay hindi naman imbitado. At usually pag ganitong klaseng pagkawala ng Santo Papa, hindi naman, kumbaga, kung sino lang yung gustong pumunta. Pero syempre, ang unang nag-announce na ay ang President Trump, then si Biden nag-announce din, nakiramay at pupunta si Zelensky, at ito nga si Bangag. Alam niyo mga kababayan, nakikita naman ninyo ang kahirapan sa Pilipinas. Kung gaano kalupit. Recently, actually, 55% na based on sa survey,
ang mahihirap na Pilipino. But let's talk about that later. Yung 55% na kahirapan ng Pilipinas o ng mga Pilipino. Sa mga palangga, kaya natin nasabing kahirapan, hirap na nga kayo, wala na nga kayong trabaho, wala na nga kayong makain, ang inyong presidenteng bangag ay lumipad pa gamit ang pera ninyo, pondo ng bayan, ilan na naman kayong mga addictus ang kanilang isinakay sa eroplano at mag-shopping sila sa Italia, baka bumili na naman sila ng mga branded and everything, o may bitbit silang kwarta. Actually, branded na yun, maliit lang na bagay eh. O baka mamaya may bitbit na naman silang nakaw na kaba ng bayan para isiksik sa kanilang offshore account. Para kunwari, boreal lang ni Pope John, ni Pope, then, at yung kanilang mission ay maliban pa dyan, magpa-picture-picture sa kay President Trump. Kasi mga kababayan, na pag-usapan na nga namin ni Atty. Glenn Chong na hindi naman inuobliga ang mga world leaders, well, si Bangag ay hindi world leaders, siya ay bangag talaga, at ito naman na hindi sila inuobliga dahil hindi naman, well, it's okay na magbigay tayo ng condolence, message of sympathy and condolences sa pamilya ng Papa. At syempre, bilang isang, parang, ano tawag dyan? Protocol, not protocol. Parang automatic ko na yan na kapag namatay yung mga ganyang klaseng figure, yung mga world leaders ay magbibigay ng simpatya o mensahe. Lalo na tayo ay karamihan sa mga Pilipino ay mga Katoliko, pero hindi naman kailangang pumunta at gumastos ng kaba ng bayan kasama ang entourage ni Bangag. Baka may magurgur na naman doon, baka may ma-overdose na naman sa Italia. I hope meron. Para sunod-sunod na yung gurguran at I hope sila nang magurgur sa pag-overdose nila ng pulboronic na ito. Mga kababayan, hindi obligado ang presidenteng Bangag para pumunta at magpa-cute at mag-smile si Satanas doon, namatay ang Santo Papa pero siya nakasmile. Makita mo talagang may saltik ang Jotang Ginina. O, tignan natin ulit yung picture niya. Ayan ito ba yun? Tignan natin. Tignan nyo, sa kapapasok lang. Diba? Dapat yan, may presence of mind ka, na yung utak mo, asan na si Satanas, ayan nakita niyo siya, nakasmile ang gaga. O, diba? Parang tuslok na tuslok sa formalin namamaga ang mukha ng hitad namamaga ang hitad. O, diba? Kakatuslok ni Dr. A. Sino kaya si Dr. A na tumutuslok sa kanyang face lock? Sa tingin ko, opinion ko, parang hindi naman naging maganda ang pagpunta ng dalawa. Ano kaya talaga ang sadya nila? Sabagay, may punto itong si Maharlika sa sinasabi niya. Alam naman natin na maraming naghihirap talaga sa Pilipinas. Gumastos ng milyon para pumunta dyan. Para saan? Para kay Pope Francis ba dyan sa malungkot na okasyon na yan? O para lamang talaga magkaroon ng chance na mapansin ni President Trump? May dahilan ba? Kaya gusto nilang makausap si President Trump? Pero akalain nyo cute yung first lady natin dyan Sana all. Hanggang dito na, thank you. Bye-bye.